Ayun, so good day everyone. So first thing first, ang gagawin natin is magke-create tayo ng ating panibagong workspace. So yun, always remember na ang ginagamit po natin is yung metrics. Tapos next thing, after nating mag-create ng panibago pong workspace for creation ng ating activity. Now, what would be our topic that would to be discussed for this day? Since we are already done with the different drawing tools, particularly itong line command natin, polyline command natin, ito pong circle, yung next natin, then yung arc. Para dun sa mga hindi pa di pa naaaral kung ano po ba yung importance so yung gamit ng circle and then arc. So let us first try to assume that we have some particular set ng mga activities po na kailangan. So lista lang tayo dito sa ating notes ha. For example, so for example, sabi natin, create a circle having a radius of 150 mm. So first one yan. Second one natin, create a circle having a radius of 150 mm. Rather, not radius, diameter naman. 150 mm. The number 3 natin, create a circle having point 1, yan point 1 in, wait lang, point 1 in, always remember, pag nakita po yung open and then close parenthesis, automatic yan po ay coordinates. Sample natin ay 0, 0. And point 2 at a distance of 200 mm. Number 4 natin, create a circle having point 1 at dapat ito naka-at yun. Negative, yan, mag-negative tayo, negative 100, rather negative 300, negative 300. And point 2 at a distance of 200 mm and point 3 at a distance of 200 mm from point 2. Ayan. So, ito yung mga gagawin natin para dun sa ating circle command. So, let us move forward with the GNA-CAD. So, once again, circle command po. Yan, click natin. As you can see, once we click yung ating circle command, meron pa pong mga options na pagpipilian. So, ano ba yung unang gagawin natin as per dun sa ating instruction? Ayan. First one is create a circle having a radius of 150 mm. So, ibig sabihin, yun din po yung gagawin natin. Sabi doon, radius. Binigay ba yung pinaka-center ng circle? No. So, therefore, we are going to select any place dito sa ating drawing area po. Any area dito sa ating drawing area. So, pili lang kayo. Halimbawa, dito po yung ginamit ko. Ayan.
As you can see, naglagay po kagad ng value ng x tapos ng value ng y. Ayan, value ng x is 602.8774 while the value of y is 221.2483. So, sir, nahanap ba natin yung center point? Yes po, pero wala namang specific na binigay, so pick any point. Ayan po yung ating instruction. Then click check. Ayan. As you can see, once we click yung check right after nung specify first point or center point of the circle, nagbago po yung ating instruction, yung command line natin. Nakalagay na specify radius of circle. So, babalik tayo dun sa ating notes. Nakalagay po dyan, what is the radius of our circle? 150 mm. So, babalik tayo sa GNA CAD. Baguhin lang po yan, type 150, then enter. Pagka-enter po natin, once we enter or once clinic natin yung check mark dun sa may gilid, ito po yung lilitaw. So, yan. Sir, pwede ba nating ma-move to? Yes po. Using yung ating mouse, no? Select nyo lang yung object. Ayan po. You can hold yung object dun sa may center part. Then, i-drag nyo lang po. Namumove siya. Then, click check. Ayan. Namove ninyo yung circle. So, we are already done with number 1. Balik tayo dito ha. Done na po tayo dyan. So, number 2 naman tayo. Create a circle having a diameter of 150 mm. So, let us go back with dito po sa GNA CAD. Kaya lang, this time, diameter na po ang gagamitin natin. So, circle once again. Then, since diameter ang given, we needed to select yung number 2 option. Ayan. Next, specify center point for circle or ayan, may options dyan. Pero we are not going to use those options. But rather, we are going to proceed with the instruction given or the command line given. Ayan. Specify center point for circle. Click any point. Kasi wala naman tayong binigay na specific. Ayan. Tapos, click check. Then, as you can see, the instruction have changed. Ayan. Specify diameter of circle. Once again, we go back dun sa ating notes. Ayan. The diameter of the circle is 150 mm. So, again, 150 daw. Tapos, pag natapos po yan, ayan, i-type na natin. Click check dito. So, you can see, once you click the check mo, nare-release po yung ating command. Yung ating circle command. So, as you can see, ito po yung diameter niya. Etong circle na to, its diameter is 150 mm. Let us try to proceed with the properties para malaman ninyo kung ano bang diameter yan. Sakto bang diameter? Yes po, sakto. 150 mm. That is the same with what I have given dun sa ating, ayan po, sa ating instruction. Diameter is 150 mm. Diba? Kita naman po ninyo yan. Yan, baguhin natin para medyo ano kayo. Lagyan natin underline. So, yung number 1 natin, nagawa po natin ng maayos yan. Yan ha, walang halong ano po yan. Nakita po ninyo kung paano ginawa. Then, sa number 3 naman tayo. Create a circle having a point at 0, 0, point 1 at 0, 0. And point 2 at a distance of 200 mm. So, let us go back again. Ayan, mag-circle command po tayo ulit. Deselect lang po ha. As long as nakaselect yung object, may kita ninyo nakalagay dyan. Selected one, tapos merong X na icon. Click nyo lang po yan. Again, punta sa circle command, tapos 2 points. Sabi dyan, specify first end point of circle's diameter. So, pipili lang tayo, pick tayo wherever we wanted. Pero, nakalagay dito, no? Create a circle having point 1 at 0, 0. So, ibig sabihin, as soon as we have picked kung saan mang point natin gustong mag-start yung ating circle,
makikita ninyo na meron pong lumitaw na value ng x and then y. Babaguhin natin yan. We'll change it to 0. Tapos, once again, 0 na naman. Tapos, click check. So, you can see na wala po rito yung yung green dot natin nalipat dito. Kasi yung gitna o pagitan po ng ating x and y axis, that was the 0. Once na natin, na bago na po natin yan, click check. Yan, nakita ninyo, nagbago na rin po yung command line natin. Kanina, specify first end point. Ngayon naman, specify second end point of circle's diameter. So, we'll proceed with, ito po. Point 1 natin, okay na tayo dyan. Next naman, point 2 naman po tayo. No? Distance of 200 mm naman ang nakalagay po dyan. So, ibig sabihin, we are going to enter 200 mm. Dito po. Yan, 200 mm. Okay. Tapos, click check. Pag ganyan po, hindi ninyo makita, you can use your 2 finger para po i-zoom out natin yung object. Or, kung hindi naman, ayan, sobrang laki sir. Punta kayo dito sa 3 dots. Hanapin nyo po dyan yung zoom all. Ayan, makikita ninyo lahat ng mga objects na ginawa ninyo. Ayan po. Diba? Na-scope siya ng ating zoom all command. Next, right after this one, punta naman tayo sa ating next na task. Create a circle having point 1 at negative 300, negative 300. Ayan. Point 2, balikan muna natin, circle. 3 points po yung makikita natin doon. So, circle command, tapos select yung 3 points. Sabi, specify first point on circle. Pili tayo any part po. But then, basahing maigi to. Having point 1 at negative 300, negative 300. So, kailangan po negative 300 daw ang value ng x and negative 300 ang value ng y. So, balik tayo dito. Ayan, nakita ninyo, babalitan daw natin yan. Gagawing negative 300. Ayan, tapos negative 300 din daw po yan. Pag natapos po yun, eto, click lang natin yung check katabi po ng confirm input. Okay, nagbago. Ayun, nalipat po yung position niya. Di ba kanina nandito yon? Pero dahil nagbago tayo nung nakalagay na input ng x and then y, nalilipat po yung position niya. Next, yan, click check pa rin. Kailangan po ang lilitaw na ay ganito. Specify second point on circle. That is why I told you last time that please always read kung ano po yung nandito sa ating command line. Because that is very important. Next, balik tayo sa instruction. Ayan po, okay na tayo sa point 1. Point 2 naman tayo. As per the point 2, distance daw po niya ay 200 mm. So, punta tayo sa point 2. Ayan, distance niya 200 mm. Then, pag na-input na po, click check. Hanggat hindi pa nagbabago, click check po. Point 3 natin. Ayan, baguhin natin. Dagdagan natin yung point 3. And angle of 90 degree. Ayan, para lang magbago po siya. Okay na tayo. So, point 3 tayo, distance of 200 mm and 90 degree po. Ayan ha. Lagay tayo ng 200 pa rin kasi yun yung nakalagay kanina. Ayan, nabasa nyo naman. Tapos 90 degree daw. Ayan. Tapos confirm natin. Then, confirm, release.
Makikita ninyo, ito po yung circle na nabuo natin. So, those are the 4 types of creating a circle using the circle command. Magkakaiba po yun. First one natin is yung radius. Ayan. Second one is yung diameter. Third one is the 2 point. And then the last one is the 3 points. So, I hope na pwede natin tong ma-select ng mabilisan. Paano mag-select po? Pag sinabing select, pipiliin natin yung object natin. So, we have the window command. Ayan po. Ito yung window command natin. We have another way of selecting. Ayan, yung kulay green naman. I do not know. Baka napagpapalit ko yung yung mga terms niya. Tapos, pwede nating i-move po yan by selecting the midpoint. Ayan. Select, specify stretch point. Ayan po. Pwede nating ilipat yan para lang mabago yung position niya. Same thing here. Ayan. Tapos, stretch point natin para mapagtabi-tabi ninyo yung mga objects ninyo. So, by doing that, we can be able to move the objects freely. So, another thing. So, dako tayo additional natin, i-insert na po natin yung ating mga other commands, like yung editing or modify tools. When we say modify tools, the main purpose of our using the modify tool is for us to edit the object itself. Change its position, edit its orientation, ayan, whether we copy the object, or we stretch, ayan. So, those are parts ng editing po ng object natin. Just like, for example, when we say we wanted to copy these two object, you just need to select the object, ayan, or by way of this, ayan. Tapos, at the upper right corner po, ayan, uppermost right corner, makikita ninyo yung 3 dots, hanapin po ninyo yung move command dyan. Sabi dyan, once we click the move command, magbabago po yung ating instruction dito. Ayan, specify base point, we just need to select yung center point ng circle. Malalaman po ninyong center point kasi pag nag-hold kayo within the middle part of the circle, makita ninyo tong color green. Ayan, yung color green na yan. Makita ninyo yan. Once you see the color green, ayan po, pwede kayong mag-drag ng point or pili lang kayo kung saan ninyo gustong ilipat. Ayan, nalipat natin siya. Again, select natin yung object. Then, go to the 3 dots. Tapos, click move. Piliin lang natin, center po. Then, drag lang natin kung saan natin gustong ilipat. Ayan po. Again, it is still selected. Nakikita naman, selected 2 objects. 3 dots po, move. Hindi naman yung gitna yung pipiliin natin. But, instead, we wanted to select yung any part ng object. Kahit hindi po sa gitna, tatalab po yan. Ayan, sinelect ko dyan. Tapos gusto kong ilipat yung object. Diba? O, limbawa, ulitin natin. Select ko to. Tapos, confirm input. Gusto kong ilipat. Ayun po. The base point act as the holding point. Kung saan natin gustong hawakan yung object. Tapos, the second point acts as the place kung saan natin gustong ilipat yung ating object. Ayan po. Move. Sa akin, ito na lang, gitna na lang. Then, gusto ko pong itabi dito. Ayun. Or, gusto ko pang ilipat ulit. Wait lang. I wanted to move it again. Ayan, kasi masyadong nakagitna. Then, pwede ko pong i-drag ha. Ayan. So, another commonly used command po is yung copy. Nahihirapan kayo kasi maraming object na the same lang naman yung sukat. The same lang yung sukat.
hindi nyo naman babaguhin. Anong gagawin po ninyo? Kakopy nyo lang. So, for example, these two objects, sabi ko sa inyo, i-copy nyo lang. Ito lang po yun. You just need to click etong 3 dots. Actually, this is copy command already. Kaya lang kasi hindi po siya kumakagat. I mean, hindi siya tumatalab. That is why, ito na lang click natin, then clone. Ayan po. Makikita ninyo, pag clinic nyo po yung clone doon, mababasa ninyo, nagbago po yung nasa command line natin. Specify base point na nakasulat. So, we are going to select the center of this circle as the base point. Then, click check. Second point natin, pwede po kayong mag-enter ng exact na layo. For example, here I wanted 350 na layo ng object natin. Next, ayan, nakikita ninyo, nagkaroon ng exact copy at a distance of 350. Next, I wanted naman na maglagay uli dito ng another object at a distance of 700. Ayan po. Then, dito na naman sa baba, at a distance of 1,050. Ayan po. So, gusto ko na namang magbago po. Dito naman, at a distance of 600. Tingnan natin kung okay ba yung 600. Ayan, oh, 'di ba? Then click check. At a distance of 1,200. Ang angle po niya ay ayun, nagulo. Second point natin ay ayan, 1, 2. Tapos second point ulit, ayan. Instead na 1, 2, 1, 8 naman. See? Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, no, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, here in CAD, whatever it is, AutoCAD man yan or GNA CAD po, it is very easy to create objects, lalo na kapag pare-parehas yung objects natin. Same measurement, same orientation of the object, no, same sizes, same shape. Then therefore, it is much easier to create object kasi nga you can just copy the object itself. Copy then paste, copy then drag. Pwede po. 'Di ba? As long as sinusunod mo yung measurement of the object. So wala pong kahirap-hirap magawa ng object dito sa CAD. Next, another commonly used modify tool is ito po. Select muna natin. So, upon selection, we have itong rotate natin. O kaya, we have this scale. Kaya lang, hindi natin ma-appreciate yung rotate and then yung yung ayan, explode, rotate, mirror. Kasi circle yung object natin. Let us try to create another object. No. Besides dito sa polyline, we also have this rectangle command. A rectangle command is actually a polyline also. Kaya lang, to be specific, the rectangle command is used to create square or rectangle po. Yun, to be specific ha. So, let us try to create object using the rectangle command. Sabi dyan, specify first corner point. Pili lang po tayo whatever area we wanted. Then, click check. Then, specify other corner point or we can just type yung dimensions natin. Once we click yung dimensions po, tatanungin na tayo ngayon on what was the specific length for our rectangle. Dito na po papasok yung paggawa ninyo ng inyong floor plan. Ito na po yung commonly used na tool o drawing tool natin para po sa creation of floor plan. Example, I said the length of our rectangle should be 300 mm. Then click check. Tapos the width of our rectangle should be, ayan, 150. Then click check. As you can see,
Ito na po yung ating rectangle. 'Di ba? As what I have told you before, no, a rectangle is also a polyline. Kaya lang kasi when we are using polyline command, nagda-drag-drag ka pa kung saan banda. You can create different kinds of shapes pagka polyline command po. But if you just wanted to create a simple rectangle or a simple square, edi dito ka na lang sa may rectangle command. No? Mahirapan mo pa sa polyline command yung sarili mo. Eh dito, once you know the length and then the width of the object, you can already create the object itself. So, yan. So, balik tayo dun sa ating command. Ayan, select lang po natin or pwede ninyong i-select yung isang edge ng ating object or isang sides. Then, punta kayo dito sa may scale. Ano bang ginagawa, sir, ng scale? Pinalalaki natin or pinaliliit po natin yung object. That was the point of using a scale command. Is specify base point kung saan nyo lang po gustong hawakan yung object para dun yung point kung saan liliit at lalaki siya. Click check. Yan. Scale factor, tatandaan po natin once we enter 1, mananatili po yung sukat ng ating object. Mare-retain pa rin niya yung sukat. But once we enter smaller like 0.5 mm, liliit po yung object natin. At it's half. Mangangalahati yung object natin. Yung tatandaan. O, select uli natin to. Scale na naman po tayo. Pansinin niyo yung object ha. Yan, lumiit po yung object natin. Pero pag sinabi kong ang scale factor ng object ko ay 100, ayan, click check natin. See the difference. Ang laki na po ng object natin. Ayan. 'Di ba? Ang liliit nung kanina, ngayon lumaki naman yung object natin because we scaled it at 100% level. Kanina, nag-scale lang tayo ng 0.5, ibig sabihin, kalahati ng actual size. But then here, we scaled at a 100% the size of the, or 100 times the size of the actual object. Select na naman natin yung object. Sir, totoo ba? Sige, gawin natin. Base point niya, ito po. Tapos, gawin natin ang scale factor is 0.5. Lumiit, di ba? Kalahati nung size nung kanina. So that was the essence or the the use of our scale. Ayan, I can just drag the object. When we say drag, D-R-A-G. No, when we say D-R-A-G, ibig sabihin po, we wanted to move, parang hinihila mo yung object. That was the meaning of drag in Tagalog. No, the translation of drag in Tagalog. Hilahin mo yung object papunta dun sa specific area. So that was what drag means. Ayan. Move po natin. Tapos, ida-drag mo na lang siya. Move ka muna, select ka muna dyan. Tapos, pagkatapos, drag mo na lang siya. Diba? Paikot-ikot po. As long as you are not releasing your finger on the screen, hindi po malilipat dun kagad yung object natin. But as soon as you release your finger, for example, ayan, nirelease ko na po yan, automatic nalipat na natin yung object natin. Okay? Malinaw po sa atin yan. Next, another modify tool na kailangan po nating matutunan is yung copy muna natin to ng isang beses ha. I wanted to have a copy niyan. Tapos select ko lang uli yung green. Ayan po. Kahit hindi niyo i-confirm, basta select niyo yung color green na dot kanina, then drag po ninyo diyan. You already have a copy of that object. So again, select natin yung object natin. Click natin tong 3 dots. Tapos, i-rotate naman natin siya. It is very important na alam ninyo yan. Ayan. Etong mga modify tools natin na to na ginagamit mula kanina from the clone, move, ayan, yung scale, yung ano pa yung kanina. Yun. Basta yan. Then, etong rotate command. Lagi siyang magtatanong ng base point.
So, dito naman, base point ko, ito po. Gusto nating iikot yung object. So, when we say base point naman sa rotate command, kung saan nyo gustong mag-rotate yung object itself. So, click natin yan. Tapos, rotation angle or pwede tayong mamili ng array or copy. Later on, turo ko sa inyo yung array na command. So, this time, gusto kong paikutin yung ating object ng 90 degree. O, 90 degree. So, nakita ninyo, nag-rotate yung object. 90 degree po yan. I-rotate uli natin siya. Ito na naman yung aking rotation angle. But then, this time, hindi ako magta-type ng angle. But rather, I wanted to rotate yung object natin kung saan man natin ipan or ilipat yung ating cursor. So, nakikita ninyo, nagbabago po siya based doon sa rotation na gusto ko. Yan, susunod siya kung saan. Example, I wanted it to rotate at exactly 180 degree. Ayan, nakita po ninyo, nagbago yung orientation niya. So, that was the function of the rotate command. Next thing. Sabi natin, all objects created using polyline or rectangle command is a single object po. Patutuhanan natin. Pag sinelect mo tong object na to, anong nakalagay diyan? Ilan lang yung sinelect mo as per dito sa ating command line. You can see nakalagay po diyan, selected one. Ibig sabihin, isang object lang po yung sinelect natin. Back to this one. Select natin yung object. Ilang object lang sinelect mo? It is only one. Diba? Tandaan natin. But if you create an object using the line command, halimbawa, ito po. Ayan, baguhin ko lang ha. Lagyan natin ng mga 2,000. Then, lastly, close. Ayan. As you can see, ayan, line command po yung ginamit natin dito sa pag-create ng object na to. But, if we select just one part ng object natin, makita mo, isa lang yung naselect mo. O, try natin yung kanina. Yung dinadrag natin to. Ayan. Basahin natin dito sa may command line, ilan daw po yung naselect natin? We have 4 selected object. Tandaan ha, 4 selected object. Ngayon, turo ko sa inyo yung another command na itong 4 selected object na yan, pwede nating pagsama-samahin. That is also under the modify tool. So, select lang po natin, ito pong nakikita ninyo na parang lapis dito. That is the modify toolbar. Modify tools po. Diyan sa modify tools, we wanted to select itong join. Nakita po yung join. Pag nakita nyo na po yung join command, ngayon, select nyo lang yung object na gusto po ninyong i-join. Ayan. Ayan. Pili tayo nyan. Pili tayo nito. Pili tayo dito sa side na to. And then, pili tayo sa side na yan. Nakita ninyo, nagbago po yung sides ng object. Naging cut line siya. Naging hidden lines po siya. That means you already selected the object. Then, pagkatapos po, click natin yung check. Sir, ba't parang walang nagbago? Na-release lang. So, ganito po ang gagawin natin. Select natin yung object itself. Ano nangyari? Ilang object na po yung naselect ninyo? One object na lang siya. Pero kanina, siya po ay 4 objects. Ngayon, 1 object na lang po yan. So, ang ginagawa po kasi ng command na join, yung join command, lahat ng mga coplanar, ibig sabihin ng coplanar po, nasa isang plane lang po sila, magkakatabi lang po yung mga lines. Lahat po ng mga lines na magkakatabi po, pag ginamitan natin ng join command, mapagsasama po niya yan. Yun yung tatandaan natin. Sir, kung meron palang kayang mapagsama yung mga lines na yan, meron din po bang kayang
hiwa-hiwalay ng lines na yan. Yes po, meron din. Ayan, nakaselect yung object natin, right? Nakalagay dyan, selected one object. Punta lang dito sa 3 dots. Makikita nyo po dyan yung explode. Ayan. Naklik ko na yung explode. Select na naman natin yung object. Magkakahiwalay na naman sila. Ayan. See? Yun yung gamit ha. Again, balik tayo dito. Makikita nyo na naman po dito yung join command. Ayan po, join command. Select na naman natin yung different parts, yung sides ng ating object, then click check. Pag sinelect nyo po yan, joined na naman siya. Next, sir, makikita rin po ba dito sa may modify tool yung ating explode? Yes po, ito po. Tandaan lang, explode ha, parang pinasabog mo siya, pinaghiwa-hiwalay mo. So, select mo lang yung object mo, ayan po. Once nakita mo na yung object mo ay naging hidden lines po or cut lines na, putol-putol na linya yung linya niya, ibig sabihin, mase-select na siya. Ayan po, na-select na. O, balikan uli natin. Select na naman natin. Ayan, pa isa-isa mo na namang isa-select siya. So, yun, paulit-ulit lang tayo doon. Then lastly, we have another one na, sige, select na naman natin yan. I-join lang natin siya. Ayan, join na naman natin. Tapos, join po. Ayan, pili lang ako. Mabilisan, pwede naman yan. As long as you have selected the right part of the object. Ayan, sana naman po siya. Then, another thing o another commonly used modify tools is yung trim. When we say trim, gusto mo lang gupitan, bawasan. So, i-trim ko lang to. Yung part na yon, oh, trim. That was trim. Trim ko lang tong part na to. Oh, trim po siya. So, that was trim command. Oh, na-trim ko yung sangbong ano. Ayun, na-trim ko yung kanina, di ba? But, if ginuhitan natin yan dito sa gitna, halimbawa, ito po, guhitan ko dito ng linya, tapos yan, tapos mag-trim command ako. Ayan, trim command ako. Then, gamitin ko po itong select edges. Ayan. Tapos, yan, meron tayong windows, crossing, fencing. Ayan, fencing yung ginamit ko. Lahat ng linya na nandoon, mapuputol siya. Dapat maputol yon. Remove. Ayun, hindi pa rin siya na-remove. Naka-cancel lang. Pero, merong ganong command po. But it is not yet commonly used naman. Kasi, yung pinaka-essence naman ni trim is puputulin mo lang pa isa-isa talaga yung mga lines. So, yun po.